Bakit mahirap ang Pilipinas? Alam mo ba na maraming Pilipino ang nahihirapan sa buhay? Minsan kahit sipag at tiyaga, mahirap makaalis sa kahirapan. Pero may mga dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon ng bansa. Hindi lang ito dahil sa malas o kapalaran. Kaya alamin natin ang mga pangunahing dahilan ng kahirapan sa Pilipinas. 1. Kakulangan sa edukasyon. Maraming Pilipino ang walang access sa quality education. Kapag walang sapat na kaalaman, limitado ang oportunidad sa trabaho. Mas mahirap makamit ang mataas na kita at stability. Ang kakulangan sa skills ay nagiging hadlang sa progreso. Education ang susi para makaangat sa kahirapan. 2. Mataas na unemployment rate. Maraming naghahanap ng trabaho pero kulang ang oportunidad. Kahit graduate, minsan walang trabaho sa tamang field. Madalas napipilitan ang iba magtrabaho sa mababang sahod. Kulang ang jobs na makapagbigay ng sustainable income. Ito ang isa sa malalaking dahilan ng kahirapan. 3. Korupsyon sa gobyerno. Kapag ang pondo ay ninanaaw o hindi tama ang paggamit, maraming proyekto at tulong ang hindi napupunta sa tao. Ang resources na para sa mahihirap ay nauubos sa korupsyon. Ito ay nagpapabagal sa economic development ng bansa. Kapag walang transparency, hirap umunlad ang mga Pilipino. 4. Mataas na presyo ng bilihin. Minsan maliit ang sahod pero mahal ang presyo ng pagkain. Inflation at mahal na utilities nagpapahirap sa ordinaryong tao. Kahit basic needs, hirap maabot ang budget ng pamilya. Kakulangan sa affordability ay nagpapalala sa kahirapan. Kapag mataas ang presyo, mas nahihirapan ang karaniwang Pilipino. 5. Limitadong access sa healthcare. Kapag may sakit, mahal ang medical treatment sa bansa. Maraming mahihirap ang hindi makakakuha ng tamang lunas. Kulang ang public hospitals at health services sa iba. Ito ay nagdudulot ng dagdag na gastos at problema. Health issues ay nakakaapekto rin sa productivity ng tao. 6. Pagkakautang ng bansa. Malaki ang utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Bunga nito, malaking bahagi ng budget ay napupunta sa interes. Mas kaunti ang pera para sa social programs at tulong. Ang utang ay nagpapahirap sa development ng bansa. Kapag kulang ang investment sa tao, mahirap makaugnay sa progreso. 7. Kakulangan sa infrastructure. Minsan hirap mag-transport ng produkto o pumunta sa trabaho. Mabagal ang logistics at limitado ang access sa mga lugar. Ito ay nakakaapekto sa kita at negosyo ng tao. Kapag hindi maayos ang roads at public transport, nahihirapan ang lahat. Kakulangan sa infrastructure ay nagpapabagal sa ekonomiya. 8. Population growth. Mabilis ang pagdami ng tao sa Pilipinas. Kulang ang resources at oportunidad para sa bawat isa. Mas mataas ang demand sa pagkain, trabaho, at housing. Ang mabilis na populasyon ay nagpapalala sa kahirapan. Kapag sobra ang tao kaysa resources, mahirap pakahanat ang marami. Marami sa mga dahilan ay structural at systemic talaga. Hindi simpleng problema lang, kailangan ng tamang solusyon. Kung bibigyan ng tamang plano at disiplina, may pag-asa. Kaalaman at pagkilos ang susi para umangat sa kahirapan. Huwag kalimutang mag-subscribe at follow para sa mas marami pang insights.